Magandang gabi po sa ating lahat. Makikinig po tayo ngayon ng salita ng Diyos. Nagagalak po ako na ibahagi sa inyo ang Psalms 125. Pakinggan po natin ito. They had trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about his people from henceforth even forever. For the wrath of the wicked shall not rest upon the lot of the righteous, lest the righteous put forth their hands unto iniquity. Do good, O Lord, unto those that he good, and to them that the upright and their hearts. As for such as turn aside unto their crook ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity, but peace shall be upon Israel. Magpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Tayo po ay magpatuloy. Manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinakakatiwala po namin sa iyo ang aming pakikinig at pag-aaral ng iyong salita. I pray, Father God, na sino man, Panginoon, ang nakakapakinig ng mga salita mong ito, pagpalain mo, Panginoon, maging ako na maghahayag nito, Panginoon. Nihiling po namin ang pangunguna at patnubay ng Banal na Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Dito po sa binasa ko sa inyo, ito po ay patungkol po sa Zion. Ano po? Na sabi dito, ang Zion po is a place of worship. Na kung pag-aaralan po natin ang Zion, ito po ay sabi ng Biblia, pinapatungkol po ito sa Jerusalem. Na dito po nagtitipon ang mga Israel para sambahin ang Diyos. Sa kasalukuyan, tayo po ay, ang mga anak ng Diyos, ang mga sumasamba sa Panginoon ay nagtitipon sa church. Ano po? Ang sabi ng Diyos, magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sion, ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa. Ano po? Kaya po tayo nagtitipon sa church para ipahayag ang mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Panginoon. Napakahalaga po na tayo ay nagtitipon sa church upang mapakinggan natin ang mga testimonies, mga kabutihan na ginawa ng Diyos sa ating mga kapatiran. Kaya huwag po nating imimiss ang pakikipagtipon sa ating mga kapatiran. Gaya ng sinabi po sa Hebrews na huwag ninyong kaliligtaan ang pakikipagtipon. Ang ikukwento ko po sa inyo kung paano nagkaroon ng Jerusalem. Ito po ay sa pamamagitan po ni King David na ang una po, ito po ay pag-aari ng mga Jebusites. Pero dahil po si David ay tinawag ng Panginoon upang itanyag ang kanyang pangalan sa place po ng Jerusalem. Sabi ng mga Jebusites, kahit mga bulag at pilay lang ang magtanggol dito, hindi sila makakapasok dito. Pero po, dahil sa pananampalataya ni David, sinabi niya, sino mang gustong sumalakay sa mga Jebuseo ay umakyat sa daluyan ng tubig, patayin ang mga kawawang bulag o pilay na iyon. Dito nagmula ang kasabihang walang makakapasok sa templo ni Yahweh na bulag at pilay. Sabi ni Lord, doon po sa Jerusalem, bahay dalanginan, huwag gawin kalakalan at huwag gawin tahanan ng mga magnanakaw. Ang simbahan po, dapat dito po natin isinosurrender ang ating buhay, palagi iniaalay ang ating buhay sa Panginoon. Maski po si Lord Jesus, nang siya po ay nandito pa sa lupa, siya po ay palaging pumupunta sa church upang makinig at mag-aral ng salita ng Diyos, mag-aral ng kautusan. No po. Marami pa pong sipi sa aklat ng Biblia na sinabi ang patungkol sa Sion. Sabi po dito, sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan. Kaya po napakahalaga na tayo, ang Sion na tinutukoy dito, ang gusto kong iparating po dito, ang Sion ay ang simbahan. No po? Na sabi dito, sapagkat sa Sion nagmumula ang kautusan. Kaya sa Sion, sa church po tayo, makakapakinig palagi ng salita ng Diyos. Kaya wag po nating imimiss. Pero mapalad po tayo ngayon
Kahit minsan wala po tayo sa church, nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos. Dahil po sa live streaming. Ano po ang sabi? Makikita nila na itong si Yahweh sa Sion ay babalik. Ano po? Sinabi po yan ng Biblia. Tama, ang Panginoong Jesus po ay babalik. At saan po ang Sion na ito na sinasabi? Sa Jerusalem. At ito po ay inaabangan ng lahat ng mananampalataya sa buong mundo. Ano po ang mga benefits, kasiguraduhan ng isang nananatili at nagtitiwala sa Panginoon? Ano po ang sabi dito? Sa binasa ko po sa inyo sa Psalms, who that trust in the Lord will abide us forever. Well, sabi pa dito, which cannot be removed, yung nagtitiwala sa Panginoon. Kagaya po ng isang mountain, ano po, kaya mo bang ugain ang isang mountain? Hindi. Ano po? Ang Diyos lamang po ang kayang ugain ang isang mountain. Ganun po, inihahalin tulad ng ating Panginoon ang nagtitiwala sa Kanya. Anumang problema, hindi kayang ugain ang isang mananampalataya at nagtitiwala sa Panginoon. Trust in the Lord at di ka matitinag. Pangalawa po, abideth forever. Ang sabi ng salita ng Diyos, ng Psalms. Ano po? Mananatili magpakailanman ang nananampalataya at nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po sa kanta, di ba? Mapalad ang bansang sumusunod at nagtitiwala sa Diyos. Ito po ang pangatlo, be good and upright. Nabasa po natin yan sa verse 4. Naalala ko po si Queen Esther. Di po ba? Sabi niya, kahit po bawal sa kanya ang makipagkita sa hari, ginawa niya po iyon. Dahil may mabuti siyang puso, may mabuti siyang kalooban na gusto niyang iligtas ang kanyang mga kababayan. Nakipagkita po siya doon sa kanyang asawang king. Pero sabi po doon, sabi po sa history, kapag ikaw ay hindi pinapatawag at hindi itinuon sa iyo ang scepter ng king, ibig sabihin po niyan, mamamatay ka. Pero si Queen Esther po ay naglakas ng loob. Nakipagkita po siya sa king para sa kanyang mga kababayan. Be good and upright. Kapag ikaw po ay gumagawa ng mabuti at mabuti ang iyong layunin, hindi ka maaaring matakot. Kagaya po sa ginawa ni Queen Esther. Kaya po ano ang ginawa ng Diyos sa kanya? Iniligtas siya. Kinaluguran po siya ng kanyang hari at itinuro po sa kanya yung scepter. Kinalugdan po siya ng hari. At alam po yon ng Panginoon, ng kanyang puso ay mabuti. Nais niyang iligtas ang kanyang mga kababayan. Kaya po, ang mayroong mabuting puso, may mabuting kalooban, inililigtas po yan ng Panginoon. Kapag ikaw po ay may mabuting puso, kailangan po na mag-influence ka. Hindi po kagaya ni Naaman, na na-impluensyahan pa niya pati ang kanyang mga kapamilya. Pero po si Queen Esther, ang kanyang na-impluensyahan ay ang kanyang mga kababayan. Hanggang po sa kasalukuyan, ang kanyang buhay ay nagiging mabuting example sa mga mananampalataya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dalangin po namin, Panginoon, na ang Naga Bethel Church ay pagpalain mo po. Ang lahat po, Panginoon, na papasok sa bahay-sambahang ito ay punuin mo po ang aming mga puso ng mga papuri at pagsamba. Punuin mo po ito, Panginoon, ng makagawa kami, Panginoon, ng mabuti sa aming kapwa, Panginoon, upang kami ay manatili sa iyo magpakailanman. Dalangin namin, Panginoon, ang mga susunod na salinlahi, Panginoon, na sasamba sa iyo sa lugar na ito. Pagpapalain mo po, pupunuin mo po ang kanilang mga puso ng mga papuri at pagsamba sa iyo, dakilang Diyos. Ang lahat po ng papasok, Panginoon, sa bahay-sambahan mong ito, Panginoon, ay dadakilain ka, luluwalhatiin ka, dakilang Diyos. Hanggang sa mga susunod pang salinlahi namin, Panginoon. Ito po ay pangako mo sa iyong mga salita. Pagpalain mo nawa kami, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Let's pray for our nation.
Let's pray for the frontliners. Let's pray for our salvation. At ipanalangin din po natin ang church. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon. Sa gabing ito, sinamahan mo kami, pagpalain mo kami Panginoon, at sa bawat araw, Ama, hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.